Samantala, tinukoy na po ng Overseas Workers Welfare Administration ang pagkakakilanlan ng isa sa 3 Pilipinong nasawi sa gumuhong gusali sa Beirut, Lebanon. Siya si Jovelyn Concon na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Lebanon. Nagsisilbi rin si Jovelyn bilang pastora ng isang Christian group doon. Nagdaraos sila ng worship service nang gumuho ang 5 palapag na gusali. Sa 3 nasawi, tanging si Concon lamang ang dokumentado at miyembro ng UWA. Siniguro namang makatatanggap ng death benefits ng pamilya ng nasawing Pinay na aabot sa 220,000 piso. Isanda siya, di ba? Doon sa araw na kukunin siya ng Panginoon, handang-handa siya. Worship sila no? Sa Sabado na, nakatakdang i-anunsyo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang napiling susunod na kalaban. Pero ilang araw lang yan bago ang muling paghamon ni Floyd Mayweather Jr. kay Pacman sa pamamagitan ng kanyang Twitter account. Ayon kay Mayweather, handang-handa na raw siyang labanan si Pacman sa darating na Mayo 5. Pinasaringan pa ni Mayweather ang top-rank promoter na si Bob Arum na tigilan na raw ang pagsisinungaling sa publiko. Sa isa pang tweet, sinabi ni Mayweather na sa May 5 ang araw na lalampasuhin niya si Pacquiao. At kasabay ng hamon ni Mayweather, may pahayag din ang CEO ng Mayweather Promotions na si Leonard Ellerbe na ang pagbabago-bago raw na pahayag ni Arum ay bahagi ng pag-iwas na makipag-ayos sa kampo ni Mayweather para hindi matuloy ang laban na hinihingi ng maraming boxing fans. Ang hamon ni Pretty Boy Floyd Mayweather Jr., yan ang pag-uusapan natin sa Talakayan with Igan mamaya. Maaari din ho kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga komento at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng twitter.com/unanghirit. Wala translation ng ass-whooping, lalampasuin, parang hindi layo. Walang direct... Baka ano yan, Twitter yan. Gusto kasi ni Mayweather, 50-50 sila sa laban. Na ayaw pumayag ni Pacquiao. Pwede. Number 1 tayo. Gusto ata ni Mayweather, 60-40 pa nga eh. Kanya 60. Pa siya. Hindi siya. Kasi sa Pacquiao talaga Kailangan yung pera, sa makukulong Vegas siya. Correct. Huwag yung pagbigyan. Parang manggigil. Bala siya all talk. Nababahala naman ang mga City Health Office ng Davao City at Zamboanga City sa pagtaas ng bilang ng mga may sakit ng dengue sa kanilang lugar. Sa Davao City, nakapagtala na ng 31 kaso ng dengue mula January 1 hanggang 15. Ayon sa Davao City Health Office, doble ang bilang na ito kumpara sa mga naitalang dengue cases ito lamang Disyembre. Sa Zamboanga City naman, pinangangabahan ng patuloy na pagtaas ang bilang ng nagkakadengue doon. Dahil dito, pinaigting na ng kanilang City Health Office ang kampanya kontra sa sakit. Paalala ng mga otoridad sa publiko, ugaliin ang regular na paglilinis sa paligid. Regular na rin ang pagsasagawa ng fumigation sa ilang lugar ng lungsod. Nagpapatuloy din ang Information Advocacy Campaign kontra dengue ng City Health Office sa mga eskwelahan at barangay. Samantala, sa linggo na po ang binyag ng anak ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez na si Baby Nate. Kwento na excited parents ang pumpares ng mga ninong at ninang dadalo na pa mga malalapit na kaibigan nila sa loob at labas ng showbiz. Kabilang sa mga ninong sina GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr., Congressman Manny Pacquiao, Senator Ramon Bong Revilla Jr., fashion mogul Ben Chan at si Dingdong Dantes. Kabilang naman sa mga ninang ay sina Chris Aquino at Julian Santos. Kaya naman ang binyag nila. Congratulations. At muli namang nag-shooting sa Malate, Maynila kahapon ang mga bida ng Hollywood film na The Bourne Legacy. Maaksyon ang kanilang mga naging eksena kung saan kinailangan pang mag-harness ng bidang si Jeremy Renner para sa isang stunt scene na kinunan sa isa sa mga gusali doon. Isinara ang bahagi ng Jorge Bacobo habang George Bacobo hanggang San Andres Street at nasakop na rin ng production crew ang Remedios Circle. Nangako naman daw ang production team na babayaran ang mga ilang nagninegosyo sa lugar na nalugi. Sa Navotas Fishport, patuloy na rin ang pagsasaayos ng isang lumang fishing vessel na inerkila rin para sa shooting ng Hollywood film. So, Italy, mabubura yun sa film, ano? Galing, no? Galing na mga nagsiset-up dito, yung mga pinauna din nila. Eto, kaya para sa pinakahuling balita kaugnay ng shooting ng The Bourne Legacy, puntahan po natin ngayon ako. Wala na. Sa Malate, Maynila, sasara pa rin po ilang kalsada doon ngayong araw. Makibalita tayo ngayon kay Love Aniver. Hi, Love. Good morning, guys. Ayan, makikita. Well, hindi nyo makikita dito, pero makikita pa rin po natin yung gitnang bahagi or yung Remedios Circle ay ginamit pa rin ho nilang parang
production area, no, kung saan nakalagi itong mga magsushoot nga ngayong araw. Hanggang ngayong araw na lang itong pagsushoot dito nga sa May Remedios or di sa Malati area. At syempre may mga streets nga po dito or kakalsadahan na isinara. Yan po ay sa mula Bocobo Street, mula San Andres hanggang dito nga po sa Remedios Circle. Pero dito sa kinaroroonan namin, pwede pa namang dumaan yung ating mga sasakyan na papunta ng Quirino. Ayan, Quirino Avenue. Kaya pwede pa kayo makalusot. Yung mga alternatibong ruta para po sa ating mga motorista, along Remedios mula Rojas Boulevard patungo po ng Taft Avenue. Kanan po kayo sa M. Adriatico, kaliwa sa Maria Orosa. Kanan sa Remedios Street, patungo po sa inyong destinasyon. Along Remedios mula naman po Taft Avenue patungo ng Rojas Boulevard. Kanan po kayo sa Maria Orosa, kaliwa sa Julio Nakpil, kaliwa sa Adriatico, kanan sa Remedios patungo po sa inyong destinasyon. Ayan. Okay, sa ibang report naman po tayo mga kapuso, hirit panahon naman po tayo sa mga oras na ito. Ito po ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Medyo nararamdaman na po natin ang init-init, wala na po ang hanging amihan. Ang meron po tayo ngayon ay frontal system. Ito po ay pagsasama-sama ng iba't ibang hangin sa iisang lugar. At yan po ay nasa eastern section ng Luzon. Kaya naman po ang area ito ay magiging maulap ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa, magkakaroon ng kaunting pag-ulan, pero makikita naman ho natin, mostly talagang magkakaroon ng maaraw na panahon ngayong araw. Ayan, kaya medyo ilabas na ang inyong mga sleeveless. Ayan. Ang ating pong sunrise ay 6:25 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:48 ng hapon. Narito naman po ang mga ibang weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Balita naman mula sa Amerika kung saan isang babae po ang hindi inaasahang nanganak habang bumabiyahe sa isang subway train papasok po ng New York City. Kasama ang kanyang mister, papunta na sana sa kanilang doctor's appointment ang nagdadalang tao. Nang bigla siyang manganak sa PATH train na bumabiyahe mula New Jersey papunta sa Manhattan. Nangyari po ba ang anak habang nasa ilalim ng Hudson River ang tren? Hindi na huminto ang tren sa mga susunod nitong stops para makarating kaagad ang mag-asawa sa, ang daming abala ron sa pinakamalapit na ospital. Balak gawing nickname ng batang salitang Jackpot na nangangahulugan ng quick o speedy sa wikang Hindi. Jackpot. Ano pala yun? Jackpot. Kala ko magiging pangalan niya Hudson. Mas bongga, di ba? Hudson. Hi, Jackpot. So cute. Yan si tatay, oh. At kung akala nyo tayo mga tao lang ang pwedeng maging emo o magpahayag ng emosyon, aba, nagkakamali kayo dyan. Dahil meron na rin palang robot na emo. Siya po si EMIS o Emotive Heady System na naimbento sa Poland na kaya umanong mag-express ng siyam na emosyon tulad ng galit, gulat, saya at lungkot. Gumagamit po siya ng 3 discs, flexible na leeg at mata para makapagpakita ng emosyon. Ginawa raw si EMIS upang magsilbing kasakasama ng mga tao sa mahabang panahon. At mas magagawa raw nito ang kanyang tungkulin kung kaya niya mag-express ng emotion. Para siyang pang-cartoon. Parang So isa lang. sleepy, dopey, ano yung mga Wide awake. sleazy. Para smiley. Gulat, oh. Nice lang. Galing ah. Oh, break, break. Mag-improve pa yun yan, niya pala. mag-improve pa. Ano pala niya? Parang maliit lang ito. Alam ko ulo lang nga siya. Nagulat Ang lumalabas nag-e-emoy, nagkocontrol pag hindi sumunod eh. Okay. Mga ikan, tuloy-tuloy ang kasiyahan at balitaan sa inyong paboritong morning show. Ito ang Unang Hirit! Ang mas maganang